Gusto mo bang maging ganito kahitik sa bulaklak ang bougainvillea mo sa loob lamang ng ilang linggo? Maraming gardeners ang nagkakamali sa 8 simpleng bagay na ito. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa iyo ang sekreto ng mga eksperto. Mula sa tamang pruning hanggang sa tamang sikat ng araw para hindi ka na mainggit sa garden ng kapitbahay mo. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang bougainvillea, kilala bilang reyna ng mga bakod, sa Pilipinas, simbolo ito ng tag-init, makulay, matapang, at tila walang kamatayan. Pero bakit nga ba sa kapitbahay mo parang sasabog na sa kulay habang ang sayo puro dahon lang at parang malungkot? Ang totoo, marami tayong ginagawa na akala natin ay nakakatulong. Pero unti-unti mo na palang pinapatay ang ganda ng iyong halaman. Narito ang 8 bagay na dapat mong iwasang gawin sa iyong halamang bougainvillea. Ang silent killer, sobrang pagdidilig. Mali ang akala natin na kapag mahal natin ang halaman, dapat lagi nating dinidiligan. Ang bougainvillea ay desert native. Sa ilalim ng lupa, kapag laging basa, ang mga ugat ay nalulunod. Root rot ang tawag dito. Kapag masyadong maraming tubig, ang halaman ay magpapakachil na lamang at puro dahon lang ang ilalabas nito. Kaya naman diligan lamang ito kapag tuyo na ang itaas na bahagi ng lupa. Mas gusto nitong matuyo muna bago sila muling diligan. Ang takot sa liwanag. Mistake number 2. Inilalagay mo siya sa lilim. Ang bougainvillea ay hindi mahiyain. Sila ay sun worshippers. Kung hindi nila nakikita ang araw nang hindi bababa sa 6 na oras, huwag kang umasang makakakita ka ng kulay. Kaya naman humanap ng lugar na hindi malilim upang lumitaw ang mga makukulay nitong bulaklak. Ang false nutrition. Sobrang nitrogen. Hindi lahat ng pataba ay nakakabuti. Kapag gumamit ka ng fertilizer na mataas sa nitrogen, niloloko mo ang iyong halaman. Sinasabi mo sa kanya na magpalaki at magparami ka lang ng dahon. Para mamulaklak, kailangan niya ng potassium at magnesium. Gumamit ng fertilizer na mataas sa potassium at may halong magnesium o Epsom salt para ma-stimulate ang mga bulaklak nito. Ilan pa sa natural na paraan na paggawa ng fertilizer ay ang pagdilig ng ihi na hinalo sa tubig, hugas bigas, at pinagbabara ng balat ng saging. Ang lazy gardenero syndrome. Hindi pagpuproning. Takot ka bang gupitan ang bougainvillea mo? Dito ka nagkakamali. Ang mga bulaklak ay lumalabas sa new growth o bagong sanga. Kung hindi mo pupungusan o tatabasan ang mga lumang sanga, tatanda ang halaman ng walang kulay o bulaklak. Ang pruning ay hindi pananakit. Ito ay pag-imbita ng bagong buhay at bulaklak. Ang maling sukat ng bahay o paso. Mistake number 5. Ang pagpili ng sobrang laking paso. Gusto ng bougainvillea na medyo stress ang kanilang ugat. Kapag siksikan sila o root-bound, doon sila naglalabas ng bulaklak bilang survival instinct. Sa malaking paso, mas gusto nilang mag-relax at magpalaki ng ugat at magparami ng dahon. Kaya naman mas mainam sa halamang ito ang maliit lamang na pagtataniman o paso. Ang relocation stress. Ayaw nila ng palipat-lipat.
Bawat lipat mo ng pwesto, kailangan nilang mag-adjust sa bagong anggulo ng araw at hangin. Ang resulta, malalagas ang kanilang mga bracts o yung makukulay na bahagi na akala natin ay petals. Maling lupa. Kung ang lupa ay parang putik o malagkit na clay, ito ang mistake number 7. Kailangan ng bougainvillea ng well-draining soil o lupa na hindi nag-i-stack ng tubig. Kung hindi nakakalabas ang tubig, para mo na rin nilunod ang halaman sa sarili niyang bahay. Mainam ang lupa na loam soil o lupa na hinaluan ng ipa at iba pang organic na pataba. Chemical versus kalikasan. At panghuli, ang paggamit ng matatapang na kemikal para sa mga peste. Ang mga bracts ng bougainvillea ay kasing nipis ng papel. Sensitive sila sa matapang na kemikal at madali silang masunog. Subukan muna ang mga natural na paraan tulad ng neem oil solution, dish soap spray para sa aphids at mealybug, siling labuyo at bawang, pampalayas ng peste, at baking soda para sa fungus at molds. Ang pag-aalaga ng bougainvillea ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat. Ito ay tungkol sa tamang balanse ng tough love at pag-unawa sa kanilang kalikasan. Estresin mo ng kaunti sa tubig. Bigyan ng maraming araw at gupitan mo ng tama. Sa huli, susuklian ka niya ng kulay na hindi mo aakalaing posible. Ngayong alam niyo na ang 8 mistake na dapat iwasan, alin sa mga ito ang ginagawa mo dati? Ibahagi ang iyong opinyon sa pag-aalaga ng bougainvillea sa comment section at babasahin namin ito. Ibahagi din sa comment section kung may mga tanong kayo para masagot namin. Huwag niyo rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.